So yun na guys, what's up guys, for today's vlog, magluluto tayo ng ampalaya at alamin natin ang sekreto kung paano magluto ng ampalaya na hindi mapait. Kaya panoorin mo tong video na to para malaman mo magluto ng ampalaya na hindi mapait. Kaya so magluluto na tayo guys, kaya let's do this. So yun na nga guys, magluluto na tayo ng ampalaya guys, at ang unang unahin natin guys ang yung hiwain natin yung mga ricado para naman doon sa sahog natin sa ampalaya. Kaya kung ako sa inyo guys, panoorin yung video na to at tatapusin nyo para malaman nyo kung ano talaga ang sekreto ng pagluto ng ampalaya para hindi siya mapait. Kaya pakinggan nyo mabuti guys at panoorin nyo mabuti kung anong ginagawa ko. So ngayon naghihiwa tayo ng ricado para sa mga sahog ng ating ampalaya. Ang ricado natin ay bawang, sibuyas, kamatis. Yun, at hihiwain na natin at yun, dinurog na natin yung ating bawang para doon sa ating ricado. At susunod naman natin yung ating kamatis para doon sa ating ampalaya. Sa paghiwa naman guys, kailangan ingat-ingat lang din sa paghiwa kasi nga baka masugatan kayo at mahiwa yung daliri nyo. Kailangan di baling matagal, di baling mabagal, basta ingat lang palagi sa paghiwa ng mga ricado kasi nga mahirap talaga masugatan at masakit talaga pag mahiwa sa kutsilyo, kaya ingat-ingat lang din. So ngayon guys, hindiwan na natin ang kamatis, tapos yun tapos na yung ricado natin na hiwain, tapos yung ano naman ang hiwain natin yung ampalaya para doon sa ating pagluluto ay kailangan masarap at hindi siya mapait. Kailangan tanggalin natin yung bawat dulo niya para paghiwa natin ay maayos yung pagkabiyak, para pagtanggal na mamaya natin ng sa gitna niya ay maayos naman at hindi siya mabaklas yung mga balat-balat. At yun nga guys, nag-umpisa na tayo na magtanggal ng ano niya sa gitna, yung parang tinatawag na parang bulak. Pero hindi ko alam anong tawag yan guys kasi syempre matagal na tayo nagluluto ng ampalaya, pero ang tawag ko lang dyan parang gitna yung sa ampalaya yung bulak. Kaya kailangan pag gumamit kayo ng kutsara alam nyo paano gawin o paano tanggalin ng mas mabilis kasi nga may maraming paraan. Kasi ang paraan ko dyan mga guys, ano lang talaga siya, kutsara lang pinagamit ko dyan, tapos kayurin ko sa papuntang sa gitna. Tapos yun, matatanggal na siya. At pwede na natin siyang hiwain. At yun nga, natapos na natin, itatapon natin yung mga nakalat para dun sa basura, para pag luto natin dyan, medyo malinis yung ating lutuan. Umpisa na natin guys ang ating paghiwa ng ampalaya. So sa paghiwa ng ampalaya guys, kailangan dahan-dahan pa rin kasi baka sumublay kayo sa paghiwa at sa matamaan yung daliri at dudugo na naman at mahiwa yung daliri, sayang naman kaya kung maghiwa kayo ng ampalaya guys, kailangan relax lang at dahan-dahan nakapokus kayo dun sa inihiwa nyo. Huwag nyo intindihin yung bilis o mabagal na paghiwa, importante mahiwa siya ng maayos at sa tamang gusto yung hiwa ng ampalaya. Kaya kailangan guys tutukan nyo maigi yung paghiwa nyo ng ampalaya kasi baka matamaan ng yung daliri at magkasugat naman. So sa paghiwa naman ng ampalaya guys, kailangan na nakatukod yung daliri mo dun sa ampalaya at sa kutsilyo, parang itutulak mo siya para yung ampalaya may guide siya yung paghiwa dun sa kutsilyo. Yun lang dapat ang paghiwa ng guys, kaya kailangan na maghiwa ka ng maayos. Sa naman guys, yung katulad ng sinasabi ko na maiwasan na magpait yung ampalaya, yung iba kasi guys, ito ang yung iba kasi magpiga sila ng asin tapos pipigayin yung ampalaya para matanggal yung pait. Para sa akin guys, suggest marami kasing paraan na para hindi magpait yung ampalaya. Kaya kung gusto niyo panoorin talaga yung buong video nito para malaman niyo kung paano hindi mapait yung ampalaya pag maluto na siya. Ang sa pagpiga naman ng asin guys, ang suggest ko lang huwag niyo nang gawin yan kasi nga kaya nagluto tayo ng ampalaya kasi nga para yung sustansya ng ampalaya mapunta sa katawan natin. Kung pipigayin natin ng asin, ibig sabihin piniga mo na yung sustansya ng ampalaya, parang tinapon mo na dun sa pagpiga ng asin kasi kukunin niya yung katas niya ang katas lang naman kasi ang may sustansya nun saka yung mga niya, katawan niya, yan katawan na lang kain niyo, ibig sabihin yung sustansya na mapait matapon na kasi napigaan nyo ng asin. Kaya suggest ko guys, panoorin nyo tong video na to para malaman nyo talaga kung ano talaga ang dapat gawin na hindi siya papait pag magluto ka nito. Kaya yun nga guys, tapos na tayo maghiwa ng ampalaya at yun hindi nyo na naabutan yung pag video ko ng itlog, kaya diretso na siya. Yan, hinalo-halo ko yung itlog para sa panoorin nyo guys kung ano ang unang proseso at ano ang panghuling proseso
para sa pagluto ng ampalaya. So ngayon, ang unang proseso guys ay maglagay ng kawali at nalagyan ko na siya ng mantika. At antayin natin na uminit yung mantika para ilagay na natin yung ating sunod na ilalagay. So ngayon, hinahalo-halo ko yung mantika kasi ang purpose ko dyan para kumalat ang mantika at hindi magdikit-dikit yung ating lalagay. Unang ilagay ang mga ricado ay tulad sibuyas, kamatis, bawang at iba pa. So yun nga ilagay sa natin kaya at halo-haloin na natin. Medyo patagalin natin ng mga 3 minutes yung paghalo-halo kasi nga kailangan natin medyo luto-lutuin yung ricado para yung naram at sarap ay didikit sa kawali at pag nilagay natin ng ampalaya ay kailangan didikit din yung sarap. Kaya halo-haloin natin guys yung mga ricado tapos antay tayo ng mga 2 to 3 minutes bago natin ilagay yung sunod na ilalagay. Kaya panoorin nyo itong video na ito guys para alam nyo ang procedure, ang step by step. Iba-iba kasi ako ko guys. Ito ang procedure na gusto kong ilagay kasi nga may purpose kasi ako bakit susunod ko dyan ang itlog kasi ganito yan eh. Kaya ako susunod ang itlog para maluto maayos yung itlog tapos mahalo dun sa mga ricado para dikit ang sarap para yan yung itlog nilagay ko, di ba? So ngayon guys, halo-haloin natin yan para malaman natin kung didikit siya at doon yung sarap niya doon sa ilalim ng mga ricado at didikit yung mga ricado sa itlog. Ayan, yan kasi yung iba kasi guys nakikita ko una-una nila yung ampalaya ginigisa pero sa akin yan ang procedure ko para maiwasan ko ang pagpait ng ampalaya. Yan. Tapos hindi ko na pinigaan siya ng asin guys. Ang ginawa ko hinugasan ko na lang siya ng tubig para medyo yung mga dumi at yung kunting pait ay mabawasan sa konti. Tapos yung ampalaya yung ano niya, yung sustansya niya hindi naman mabawasan kaya kailangan natin gawin yan. Tubig lang ang ating hugas para yung sustansya niya andyan pa rin. So yun nga guys, nilagay ko na yung ampalaya at antabayan na natin hanggang matapos tong video na to para malaman nyo. At yan na nga, nalagay na natin ang lahat ng ating ilalagay sa ampalaya at yung gagawin na natin dyan guys ay wala nang iba kundi halo-haluin. Ito na ang sekreto guys kung paano talaga siya hindi papait. Kung nailagay nyo na lahat guys, ang mga ingredients at ang ampalaya, kung maghalo kayo guys, huwag nyo haluin ng haluin. Yan ang sekreto dyan. Tapos yan, kung maghalo kayo dyan, siguro mga 2 beses lang. Tapos timplahan nyo na agad. Unang lagay guys, haluin nyo tapos sabay timpla. Tapos painitin nyo uli. Maya-maya haluin nyo na naman. Yan ang sekreto guys. Kasi nga, kung panay halo-halo kayo guys, baliktarin yung ampalaya, haluin nyo ng haluin. Ang resulta yan guys, papait yan guys. Kasi bakit? Ilang beses ko na ginawa yan guys at nagtiisip ako bakit mapait. At nasubukan ko guys na ginawa ko nga yun nung 2 beses ko lang siya haluin. Yung hindi mo palaging hinahalo. Isang halo, timpla, tapos sunod na halo, wala ng timpla. Tapos ang sekreto guys, wag mo siyang tatakpan ng kahit anong takip. Ganyan lang guys, yan ang gagawin mo. Ganyan lang. Wag mo siyang takpan. Kasi kung tatakpan mo siya, yung moist kasi niya guys, pupunta yun doon sa takip. Hindi siya makalabas. Yung pait kasi guys, yung moist, doon magsisimula yun. Kaya kung ako sa inyo, wag nyong tatakpan kasi nga yung moist hindi siya makalabas. Kasi pag takpan nyo yan tapos yung moist niya hindi makalabas, andun pa rin sa loob. Ibig sabihin bumabalik pa rin doon sa ampalaya. Kaya ang moist ang nagpapatanggal ng pait. Kung mapait ang paampalaya mo ng 100%, mayroon siyang pait na maiiwan siguro 30% o 40%. Ibig sabihin, yung pait niya, yung moist lang. Kasi kung asin ang nilagay mo at nilinisan mo ng asin yan, walang sustansya. Ibig sabihin, andun pa rin yung sustansya niya kasi nga, moist lang yung lumabas. Kaya, yan ang sekreto guys sa pagluto ng ampalaya. Wag nyong tatakpan. At yung paghalo, wag panay halo-halo, kundi hayaan nyo lang. A few moments later. So yun na nga guys at luto ng ating ampalaya at yan ang kanyang hitsura at kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan i-like and share and comment na rin kayo dyan at subscribe. So yun na nga guys at luto ng ating ampalaya at maraming salamat sa mga nanonood dyan. Kung nagustuhan mo itong video na to, kung nalaman mo kung paano magluto ng ampalaya na hindi pait ang ampalaya na lulutuin mo, o thumbs up mo naman to at share mo na rin para maraming makapanood nito na paano magluto ng ampalaya hindi mapait. Tapos subscribe nyo na rin, click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga upload. At follow nyo na rin ang ating Facebook page, Official Bisalog. At maraming salamat, hanggang dito lang ating video mga guys. Salamat!